So, magandang araw po muli sa ating pong pagpapatuloy sa ating financial management, financial education. So, ating ipagpapatuloy yung ating nakaraang talakayan regarding sa um, pagkakaroon ng emotional gap or disconnect doon sa ating mga anak. Especially yung mga anak natin na naiwan sa Pilipinas na tayo nagtrabaho sa abroad, na yung mga OFWs. So, ang topic naman natin ngayon na i-share natin is how to win them back. Ano? Paano natin sila may balik sa atin as ating mga anak, no? Although ating mga anak naman mga yan. But emotionally, psychologically ay naapektuhan dahil sa maybe years of working abroad na hindi natin sila kasama. So, paano ba natin sila may balik, no? May balik sa atin? Then we have to develop this parent and child relationship, ano? So ito yung ating tatalakayin ngayon. So unang-una, we should have that intention, no? And consistency at saka tamang approach. So hindi po madali yung ganitong proseso, no? Lalo na pagka it takes a while, no? It takes 2 years to 3 years bago tayo nakabalik or bago tayo nakabakasyon or yung mga cases na pag alis natin wala pang isip yung ating mga anak o baby pa, no? Pagbalik natin medyo may isip na sila, hindi na nila tayo kakilala, no? As their parents, no? Although meron tayong mga video calls, but iba yung physically present, and then kasama na dyan yung emotional presence with them. So ito yung ating pag-uusapan ngayon. Unang-una, we keep the regular communication, no? Habang tayo nasa abroad, na kaya tayo busy, kaya tayo ay maraming ginagawa, no? As we strive hard kasi yung pagka nasubukan natin dito magtrabaho sa abroad, alam natin na hindi tayo pwedeng pagpetex-petex kasi we are being paid by hour, no? Ito yung ating ito yung katotohanan. So we find time, no, sa ating mga offs natin o sa ating mga breaks, no, habang may chance, we should have this constant communication, no? So hindi lang yung communication na kamusta ka na dyan, but yung emotional communication in such a way na yung ating physical absence ay hindi ganong nararamdaman ng ating mga anak, ano? Kamustahin natin sila. Kamusta ba yung araw natin, ano? How's school? Kamusta yung mga friends natin, ano? Kasi minsan simpleng pag-open up, no, ng ating mga anak sa kanilang mga day-to-day experiences, ano, lalo na pag medyo hindi magandang mga experiences, will help us reconnect, ano, emotionally, and then we have this bond na kahit na medyo malayo tayo ay hindi basta-basta nawawala, no? As being parents, no? We should be present emotionally. Then in a way, share rin natin yung ating araw, no? Ating mga karanasan, no, sa ating trabaho, no? It might be good or bad, i-share natin sa ating mga anak. Then for them to understand na hindi tayo umalis sa kanilang sa ating bansa just to, no, maghanap lang ng trabaho or what, but to give them a better future, no? Then express affection. Ito yung minsan ang nami-miss na ating mga anak, ano, yung affection ng kanilang parents, ano, although yung kanilang mga guardians, it could be their lola at lolo, ng mga kamag-anak natin, nandyan sila, they might show their affection, but they will long for affection ng kanilang mga magulang. So ito yung dapat natin, no? Dapat consistent tayo dyan. Hindi lang yung as time goes by, parang normal na lang na hindi tayo nagkakaroon ng video call or ng constant communication. So kasi as time goes by, at nasasanay na rin tayo na hindi tayo nagko-communicate. Baka eventually yung connection na lalong lumalayo, ano? Yung bond na yun ay lalong lumuluwag, ano? So hindi dapat natin nahayaan
na should exert extra effort. We should exert extra uh, distance, ano, sa extra baga bigyan natin ng tuon, bigyan natin ng pansin yung lalo na ito. Kaya what's the purpose ng pagtatrabaho sa abroad kung mawawala rin naman sa atin emotionally yung ating mga anak, no? Be present, sabi nga, be present kahit na tayo ay malayo, no? Pwede naman tayong mag-attend, no? Kasi marami ngayon ang mga virtual attendance, so pwede tayong umattend sa kanilang school activities virtually, ano? So at least nakikita natin yung kanilang activities, no? At naintindihan naman yan ng mga schools dahil sa dami ng mga Pilipino na nagtatrabaho abroad. So we can attend, then we can help them in their homework, ano? Kahit simpleng kasi minsan may mga homework na somehow tayo as professionals, as mature person, mas malawak yung ating kaalaman. We could help them, we could give ideas, ano, paano ba gawin yung mga homework na assignments nila. Then they will feel na kahit na malayo tayo physically, we are present, no, in simple ways, ano, or send them voicemail or voice calls na pwede nilang mapakinggan, ano. Iba kasi yung narinig nila ng kanilang boses ng kanilang mga parents, ano. Then you celebrate their birthdays, the mga special occasions, no? Kahit virtually, hindi lang tayo papadala tayo ng pera para sa kanilang birthday, but we should be present, no? Kahit virtually ay dapat andyan tayo, no? Para maramdaman nila that somebody is caring for them, at yung nagki-care na yun ay walang iba kundi ang kanilang mga magulang, no? Then we should also explain yung purpose ng ating sacrifices, ano. Siguro pag malit pa yung mga anak natin, hindi nila naiintindihan yun, ano. Hindi nila naiintindihan yun. Then as time goes by, dapat as time goes by, na-explain natin, ano, appropriate doon sa kanilang edad. So na-explain natin bakit si Papa, bakit si Mama ay pumunta sa abroad. Then eventually, you know, kasi the feeling of being abandoned is minsan hindi nila naiintindihan yun, ano. Akala nila iniwan sila ng parent nila, mas mahalaga sa parents nila yung paghahanap buhay kaysa sa kanila. So yung mga ganitong mga thinking ay hindi mawawala, no, sa mga bata, lalo na as they grow up, no, from being toddler to mga maliliit na bata na eventually nagkakaroon sila ng isip, nakikita nila yung kanilang mga kaibigan na andyan yung kanilang parents buo, ano, kanilang pamilya ay buo, samantalang sila ay isa or both parents are working abroad. So ito yung ating dapat na extra effort din. We should explain, no? We should elaborate, no, in such a way na mas naiintindihan nila, no, bakit tayo ay nagtatrabaho abroad. Hindi ibig sabihin na tayo ay wala sa kanilang poder, ay mas mahal natin yung ating trabaho, no? So ito yung dapat nating ipaliwanag ng maayos, no, sa kanilang in a good way, ano. Kasi minsan tayo pa nagagalit, ano. Ako nagtatrabaho sa ibang bansa, kayo ay hindi nag-aaral, mabababa ang grades, ano. So we should ano, develop pa rin natin yung ating magandang relationship, ano. And one thing is we should also develop this good relationship do sa ating mga caregivers, ano. Kung sa kanino man natin napag-iwanan yung ating mga anak, we should have good communication to them, ano, para at least napi-feedback rin nila kung ano yung mga nangyari sa ating mga anak, ano. And then we should also know, ano, paano ba nila pinapalaki o paano ba nila inaalagaan yung ating mga anak, ano. Kasi minsan hindi nila, you know, although meron tayong mga expectations, pero they have their own way also, no. Yung mga grandparents ay meron tendency na spoiled yung ating mga anak. So dapat we should develop this, you know. So wag masyadong maluwag, tama-tama lang, na lalo wag masyadong magbigay ng maraming
na maraming allowances, sobrang allowances. It could be um, um, hindi rin maganda, ano? So, these things, ano, na yung parent and caregiver relationship or partnership ay dapat maayos, ano? Kasi minsan, uh, yung mga caregiver ay could be a source of abuse, ano, physical or emotional, ano, or minsan sexual, nagkakaroon ng mga ganitong situations. Pag hindi natin sila nag-guide din ng maayos, no? Then we should prioritize quality time, ano. Ito yung minsan nakakalungkot na uh, babakasyon nga tayo, but no, napakarami nating ginagawa kasi bihira lang tayo umuwi. So marami tayong inasikaso, documentations, no, running errands. We should also allot time, no, sa ating bakasyon, no, lalo na sa ating mga anak, no. Wag na muna tayong wag na natin priority muna yung mga barkada, yung mga classmates, o yung mga ibang kamag-anak. Priority natin yung ating mga anak kasi ito naman yung kaya nga tayo nag-abroad, ano, para mabigyan sila ng mga kinabukasan. Then, pag tayo umuwi, ano, we should spend quality time, no? Kasi minsan it takes how many days, ano, minsan weeks pa bago tayo mag-bonding. Baka pagkaroon ng magandang bonding sa ating mga anak. So iwasan muna natin yung, alam mo yung party na padating doon, akala mo hindi kayo nagkahiwalay. So we assume na instant yung ating connection. Hindi po ganun kadali, ano. So minsan kasi napapansin natin, ba't ganito na yung ugali ng anak ko, no? Pasagot-sagot na. So minsan nagkakaroon na tayo ng pag-aaway, ano. And then gusto natin disiplinahin agad yung ating mga anak, no? Without that reconnection nating dapat na in-establish muna. No? We should reconnect first with our children, ano. Lalo na kung medyo matagal ng ating pagkawala sa kanila physically, ano. So we should create memorable moments, ano. Hindi lang bubuhusan natin ng pasalubong yung ating mga anak. We should create memorable moments na, kasi yun ang maalala nila, no. Maring nakalimutan nila yung ating pasalubong na mga sapatos or mga pabango or whatsoever. Makalimutan nila yung mga pasalubong na yun. But yung experiences na kanilang naranasan nung kayo umuwi, ano, yung pagbabanding will stick to them, no? Will stick to them. So ito yung atin dapat na prioritize, no? So we should keep showing yung ating affections, no? So we should develop yung mga love language natin sa ating mga anak, ano. Paano ba natin sila ina-uplift, no, lalo na pagka yung mga small achievements, ano, o yung mga milestone na naabot sila sa kanilang buhay. So should allot, no, attention and time, no. Ito yung ating dapat hindi lang dapat financial yung ini-invest natin sa ating mga anak, but we should invest time and effort, emotions, para yung ating connections ay hindi nawawala as parent and child, no? Kahit mga simpleng mga regalo, ano, na will help them remember na somebody is caring for them, no? And physical affection. So huwag natin iwala rin ito. Physical affections, simpleng hugging or holding hands, ay dapat na-establish natin ito, ano. So ito yung ating dapat na, kasi we are physically absent sa kanila. Then pag na tayo nagbakasyon, hindi pa tayo affectionate sa kanila, sayang yung chance, sayang yung time, sayang yung pagkakataon na ma-establish ulit yung ating connection, no? Then be patient, ano, wag tayong magmadali, ano, kasi sabihin natin silang isang buwan or 2 buwan na bakasyon. Minsan it might take time to reconnect sa ating mga anak. Be patient. Lalo mga teenagers, ano, kahit naman ng mga teenagers ngayon, kahit naman kasama natin araw-araw, ano, they will have this tendency na we will push us, ano, yung ating dati clingy sa atin ay nagiging distant na. This is a natural process sa kanila paglaki. Then lalo na pag wala tayo in quite long period of time. So be patient na mag-reconnect, kasi at some point they feel abandoned,
they feel hurt ng ating absence sa kanila, no? Hindi man nila na-express yan, but naramdaman natin yan, na minsan maramdaman natin na they are being distant. Be patient with that, somehow, pag nakakaroon na tayo ng magandang bonding, nagkakaroon na ng re-establishment ng relationship, na it will be somehow magigit over na rin, so wag natin pilitin yung maging close kaagad tayo, in sa short period of time, for a few days. So be gentle, be consistent, and be emotionally available, kasi minsan hindi naman yan instant yung minsan yung kanilang mga hurt feelings ay takes times to heal, yung mga kanilang mga tampo, yung kanilang mga saloobin na ba't tayo tatrabaho sa abroad, ay minsan kailangan natin ng time para ma-reestablish, if paano naman pagka medyo malalim na yung ating yung hindi magandang relationship, so it might be a good thing to ask for a professional advice. So kailangan natin kung may mga nagre-rebelde na, mga hindi na maayos yung kanilang pagsagot sa atin, maybe it's about time to seek professional help. So kailangan ng counseling, both parents and child, dapat huwag tayong mahiya na as early as possible, dapat kakaroon ng intervention, this is professional intervention already, pagka hindi na nasusolusyonan o hindi kakaroon ng reconnection, kahit minsan umuwi na tayo, nagpupurgod na tayo, it takes how many months na, pero yung relationship natin ay hindi pa rin na-re-establish. So siguro it's about time to ask for help, professional help, para maayos yung relationship, as early as possible, ito yung ating dapat na i-consider din, so aminin naman natin sa lahat, being OFW is a sacrifice, lahat, hindi lang sa trabaho, but sa family. Kaya na-advise ko, pagka posible naman na dali natin yung ating mga anak, yung buong pamilya na, posible naman na maisama natin sa abroad, isama na natin, magkakasama dapat ang isang pamilya. Yun naman ang essence ng pagkakaroon ng isang pamilya, para kayo sama-sama, hindi lang sa mag-asawa, but kasama yung mga anak. Pag naka-establish kayo ng konti at you think na kaya nyo naman financially, then yung situation sa bansa na kinaroroonan ninyo ay advantage din, lalo na sa mga bata, sa kanilang pag-aaral, sa mga medical needs. So bring them in, ito yung aking isang solicited advice, na sana ay consider natin, or kung ang gusto natin ay doon sa Pilipinas, then pagsikapan natin na makapag-ipon, na makaka-establish, na makapagpurgod tayo as early as possible, so huwag tayong mag-ipon ng utang, huwag tayong mag-ipon ng mga bagay na hindi naman magbibigay sa atin ng financial security, ng financial freedom. Mag-ipon tayo ng investment, mag-ipon tayo ng savings, mag-ipon tayo ng mga knowledge, isang maganda is ipunin natin yung mga knowledge, na i-develop natin yung ating mga sarili in such a way na pagdating natin, pag-uwi natin sa Pilipinas, may re-establish natin yung ating sarili, professionally, or in terms of skills and talents, ay pwede natin magamit para makapagpurgod tayo, and then makakasama natin yung ating mga anak, and then babuo natin yung ating pamilya. So sana po ay may natutunan kayo, na may nakuha kayong konting lesson sa aking pag-sharing ngayon, So I know hindi madali yung ganitong sitwasyon, but in God's way, in God's time,
ma-achieve natin, ano, we should exert extra effort nga lang sa ganito, ano, our relationship, no? Sama na diyan, no? Sama na rin diyan yung ating relationship sa ating partner, sa ating asawa, no? Sama na diyan yung ating relationship as a family. Ito yung ating dapat na naiaayos, ano? Huwag nating hayaan na masira ang pamilya, no? Kaya nga tayo nagtatrabaho sa abroad para mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung ating pamilya. Pero pag ito rin ikakasira niya, so what's the use of working abroad, of sacrificing kung nagkawatak-watak ng pamilya, hindi naging maganda yung kinabukasan ng mga bata dahil sa ating absence. So sana po ay may natutunan kayo at sana po ay mm, may kunting aral na inyong nakuha sa aking pag-share sa umagang ito o sa araw na ito. So maraming pong salamat at sana ipagpalaan tayo ng poong may kapal.